Ngayong ika-6 na araw na ng paghahain ng Certificate of Candidacy, abay alamin natin sino-sino ba ang naghain na ng kanilang kandidatura bilang senador at party list. Si Gab Villegas sa sentro ng balita, live. Gab. Luisa, sa kabila ng masamang panahon, patuloy ang pagdating ng mga personalidad at mga party list group upang maghain ng kanilang Certificate of Candidacy at Certificate of Nomination and Acceptance ngayong araw. Unang naghain ng kanilang Certificate of Nomination and Acceptance ngayong araw ang party list group na Pinoy Workers Party List na pinungunahan ng unang nominee nito na si Franz Legaspi. Sa mga tatakbong senador, una sa pila na naghain ng kanyang kandidatura ang mga awit at abogado na si Jimmy Bondoc sa ilalim ng Partido Demokratiko Filipino na pinamumunuan ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Nais ni Bondoc na magpasa ng mga batas na susugpo sa korupsyon sa bansa at kilalanin ang entertainment industry bilang pangunahing pwersa sa ekonomiya ng bansa at makilala ang music industry sa buong mundo. Nang matanong hinggil sa mga kasong kinakaharap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa korte, sinabi ni Bondoc na hahayaan niya ang korte na magpasya. Natanong rin si Bondoc hinggil sa pagpapasara ng mga pogo sa bansa. Ayon sa kanya, nirerespeto niya ang polisiyang inilatag ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa pagpapasara sa mga pogo. Naghain rin ng kandidatura sa pagkasenador ang indigenous people na si John Bert Gigayuma. Nais nito na magkaroon ng kinatawan ang mga katutubo sa Senado at pagkakaroon ng tribal court system na katumbas ng isang Sharia court. Sumunod naman na naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance ang Union ng mga Gabay ng Bayan na isang multi-sectoral organization na nais makakuha ng party list seat sa 2025 elections. Nais ng kanilang grupo na mag-amyenda ng mga batas sa oras na sila'y palaring manalo. Kanina lamang ay naghain ng Certificate of Nomination and Acceptance ang P3WD party list sa pangunguna ng first nominee nito na si dating COMELEC Commissioner Rowena Guanzon. Ilan sa isusulong ng kanilang party list group ay ang pagkakaroon ng 5% share sa mga persons with disability sa mga ahensya sa pondo ng mga ahensya ng pamahalaan, pati rin sa mga lokal na pamahalaan tulad rin sa Gender and Development Program. Si ACT-CIS Party List Representative Erwin Tulfo ay nakapaghain na rin ng kanyang Certificate of Candidacy sa pagkasenador. Kanina ay natanong si Representative si Kong Erwin patungkol sa political dynasty at ayon sa kanya, walang batas na nagbabawal rito at nasa tao pa rin ang desisyon kung sino ang kanilang iahalal. Ang pinakahuling nag-file ng COC sa pagkasenador ay si Ernesto Arellano habang ang Edu Action Party List naman ang pinakahuling nag-file ng kanilang CONA. Inaasahan namang mamayang hapon ay mag-aahain ng kanyang COC si Senator Pia Cayetano na tatakbo sa pagkasenador para sa kanyang ikalawang termino. Inaasahan rin na mag-aahain ng Certificate of Nomination and Acceptance ngayong araw ang ACT Teachers Party List na pangungunahan ng first nominee to na si dating Representative Antonio Tino. Sa mga oras na ito ay nagpapatuloy pa rin ang pagtanggap ng Commission on Elections ng Certificates of Candidacy at Certificate of Nomination and Acceptance dito sa Manila Hotel 10 City sa Maynila. Patuloy pa rin nating inaabangan kung sino-sino pa ang mga personalidad at party list group ang kanila ang maghahain ng COC at CONA dito sa Manila Hotel 10 City hanggang mamayang alas 5 ng hapon. At yan muna ang latest. Balik sa iyo, Luisa. Maraming salamat, Gab Villegas.